Hulyo 27, taon 2025, and welcome sa episode numero 96 ng Rated X. Muli ito ang inyong lingkod, Ka-Anton Israel. Salamat po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement. At para sa episode na ito, atin pong tatalakayin ang Yosi Zombie at maging ang mga illegal vapes na naglalaman ng mga mapanganib na substances tulad ng ketamine at etomidate. Huwag po kayong bibitiw. In a smoking cessation clinic. Dok, ilang taon na rin akong naninigarilyo. Pero gusto ko na talagang tumigil. That's a good decision. Quitting smoking is one of the best things you can do for your health. Madali lang bang huminto? Kasi sinubukan ko na dati pero wala hong nangyari. Parang nawawala ako kapag walang yosi. That's normal. Your body craves nicotine, but what really harms you is the smoke. That's why I'm recommending nicotine replacement therapy. Nicotine replacement? Yes, it gives you controlled amounts of nicotine without the combustion, without the tar. No burning, no smoke. Just the support your body needs to transition. Wait lang. Ibig sabihin, pinakikwit nyo ako sa nicotine pero yun din ang ibibigay nyo sa akin? Nicotine? If even doctors prescribe it, maybe nicotine was never the enemy. Maybe it's not about quitting nicotine. It's about quitting the burn. At bago po natin talakayin ang ating pinakapaksa sa episode na ito, nais ko pong i-congratulate, batiin ang matapang at resolute na desisyon ng pamahalaang ng Cotabato City na habulin, usigin ang mga cigarette smugglers sa kanila pong kinasasakupan na syudad. Partikular sa Cotabato City sa pangunguna ng pamahalaan ni Mayor Bruce Matabalaw. Kanila pong sinalakay ang ilan pong mga nakapwesto sa mga mega stall sa Cotabato City na animoy nagbebenta ng mga legal na produkto, yung naman pala ay nahaluan ng mga smuggled cigarettes. Ito po ay sumasalamin sa isa pong larawan na dapat pong tularan ng mga LGUs. Hindi lamang po tulad nung nadyan sa Baguio, napakahigpit po nila pagbawalan ng mga maninigarilyo. Bawal daw magyosi, bawal mag-vape, kundi mumultahan. Pero anong effort ang ginagawa nila para mapuksa ang cigarette smuggling sa Baguio City? At syempre, dyan po sa Mabitak, Laguna, nakakarating na po ang mga illegal na produktong sigarilyo dito sa Luzon at sa Kabutihan Palad. Yan po ay nasukol ng ating PNP sa pamamagitan ng isa pong masusing pagbabantay, intelligence work, at kanila pong na-entrap ang mga negosyanteng madidilim, maiitim ang budhi. Magkakasama po yung isa pong smuggler na taga Davao del Norte, babae. Nakasakay po sila dun sa kanilang magarang Toyota Grandia. Kasama rin po yung isang lalaki na taga Las Piñas. Nakasakay po dun sa magarang Grandia. At nakasakay din po sa Avanza na kulay itim ang taga Cavite, taga Tansa Cavite. At sila po ay nagkita-kita sa Mabitak. At doon po sa Mabitak, sila po ay na-entrap sa isa pong bypass operation. Maraming pong salamat sa Mabitak Municipal Police Office at kanila po itong na-entrap. May liit lang naman ho ang halaga, pero hindi po ang pinagbabatayan natin dito yung halaga kung gaano karami ang nahuli. Ang atin pong pinasasalamatan ay yung pong intel work. Kadalasan po kasi at random yung pagkakahuli, meaning tsamba-tsamba. Buti na lang. Si General Torre, walang pa tsamba-tsamba. Hamon agad, hinarap ang hamon. At etong baste na talawan, meron daw pong
lakad sa Singapore, halata. Kagaya ho ng kanyang ama, puro salita. Pero ang mga personnel, mga officers ng PNP na nakatutok sa kaso ng smuggling, kanila pong ginagamitan yan ng intel work. Isa po sa mga intel work na kanila pong tinututukan ay yung mga fake vape facilities, fake vape manufacturing facility na nandiyan po sa Calabarzon, sa Cavite lalo na. Kaya po nananahimik itong mga spreaders, nagkakalat ng mga cloned, yung mga fake products tulad po ng mga pinipeke nilang paboritong brand na Black. Nakarating po sa kaalaman ng NCUP, ni-report po sa atin na ang Black vapes na fake, peke, ay ibinebenta po sa mga sari-sari store. Akala ho kasi nila como ang sigarilyo ay ibinebenta o naibebenta sa sari-sari store, pwede na rin silang magbenta ng vape sa sari-sari store. Yun po ang kadalasan nilang ginagamit na dahilan kapag sila ay nasisita, natatanong, bakit nagtitinda ka Aling Maria ng vape? Pwede yan. Kung sa 7-Eleven may tindang vape. Kung sa mga sari-sari store ay may tindang sigarilyo, ay bakit hindi ako pwedeng magtinda ng vape? Yun po ang common na rason na kanila pong binibigay para doon sa mga nagtatanong. Pero labag po yan sa batas. Kung kayo ay may kakilalang sari-sari store na nagtitinda ng vape, ipaalam po ninyo sa NCUP, ipaalam po ninyo sa PNP, sa BIR, sa NBI, dahil yan po ay absolutely labag sa batas. Ayon po yan sa RA 11900, ang pagbibenta ng vape ay isa pong specialized commercial activity. May mga alituntunin po na dapat sundin bago makapagbenta ng vape, at ito po ay hindi maaaring maklasify as a common merchandise or commodity na pang sari-sari store. Napag-uusapan na rin yung terminong Black, brand na Black na pinepeke at ibinebenta sa mga sari-sari store. Meron pong Black. Hindi po ito vape, kundi yan po ay parang sigarilyo. Napagkakamalang Yossi, pero yan po ay ang tinatawag na Black Smoke, Devil Smoke, o yung sigarilyo na napakatapang ng nicotine content. Kaya sa Puerto Princesa, kung saan talamak ang cigarette smuggling, may 3 kabataan ang nangisay, nag-asta, zombie. Tatawagin po natin yan na Zombie Yossi sa Puerto Princesa. Panoorin po muna natin ang maikling video na ito. Ano kaya yan? Baka mag-zombie na yan. Kaiba naman. Ito mga motor nila siguro ito, no? Bitsin niya lang ano? Baka nakakain yan. Wala pa nakakilala? May mga kilala rin dito. Taga rito lang dito. Wala rin pala namang. Ayan, makikita po sa video, yung isa po ay nangingisay, yung isa po ay nakahilata, yung isa po ay gumagapang na mo'y naglalakad na akala mo'y alien. Yan ang mga sinasabi na zombie Yossi. Kung sa Amerika, yung mga
drug addict sa Philadelphia ay ganyan po ang kanilang pinapakitang behavior. Dito sa Pilipinas, sa kauna-unahang pagkakataong na-report, dyan po sa Puerto Princesa, meron na rin po. So ano yung hinit-hit nila? Yan po ay tinatawag na black cigarettes, devil smoke, o tuklaw. Tuklaw na parang ahas na konting hipak, konting hit-hit lang ay may tama agad. Hindi lang po basta tama, kundi matinding tama. Kaso itong mga kabataan ito, akala nila ang pagtitik, paghihit-hit ay parang ordinaryo yung nyosi. Dahil nga ito'y unregulated, illegal, at wala pong prior information kung paano hit-hitin. Suma total, yan po ay naglalaman ng either strong nicotine content, very strong, to the level na ito ay maglilika ng toxicity sa katawan. Ang nicotine po ay maari pong makalason kapag ito po ay sobra-sobra. Kaya nga po, ang vape products ay hindi pwedeng manatiling unregulated. Lalong-lalo na ho dyan sa Cavite na pinipeke, pinapakilala dahil yan po'y maaring makamatay. Kaya ang mga vape products po ay hindi po pwedeng manatiling unregulated. Dapat po yan ay talagang sinusuri bago po pahintulutang ibenta sa merkado. Ito naman pong sigarilyo, dahil po sa pagtutol ng mga anti-tobacco groups na pahintulutan pong mag-relax ang excise tax, iyan po ay nagdudulot ng motivation na pampagana sa mga smuggler na magpasok ng mga cigarette products na smuggled naman. Itong mga doktor na ito, hindi naman po economic experts, ayaw po nilang na mag-relax ang excise tax. Mayroon po diyang mga senador na animoy magagaling sa ekonomiya, na animoy magagaling sa healthcare. Pero sa kabila po ng kanilang pagtutol sa mga corrective measures na ito, lumalagana po ang smuggling. At ngayon, sa pangyayari dyan sa Palawan, sa pangingisay ng 3 kabataan, sino po ang dapat managot? Sino po ang dapat sisihin? Siyempre, nandiyan dyan po yung mga smuggler na naiingganyong mag-smuggle dahil po sa mga batas na nagpapahirap doon po sa mga legitimate operations. Pinapasok po ito ng mga illegal na operations. Ayan po ang mga senador, mga anti-tobacco groups. Pagmasdan ninyo yung pangingisay ng mga kabataang yan. Nakapasok na ang devil smoke, black cigarettes, o ang tinatawag na tuklaw dito sa Pilipinas. At sinong dapat sisihin? Para sa akin, kayo. Ngayon, yan ba'y limitado lamang sa sigarilyo? Hindi po. Meron din po tayong binabantayan. Kayong mga vape shop owners dyan na tiwali, nakarating po sa aking kalaman na ang ilan ay nagbebenta ng marijuana vapes, patago, sa mga piling-piling suki nila ito ibinebenta. At nakarating din po sa aking kaalaman na meron pong nagbebenta ng tinatawag na K-Pods. Ano yung K-Pods? Yan po yung mga vape. Nakala mo ay talagang lehitimo, regulated vape pods na ang laman po ay ketamine, either ketamine o yung etomidate. Droga na po na ini-infuse at ginagamitan po ng mga devices, pero ang juice na gamit, droga. Napakalungkot po. Napakalungkot isipin. Kaya ang pangyayari dyan sa Puerto Princesa ay isa lamang pong eye-opener. Kung sino po ang dapat managot, pag-usapan po. Sana yung kasong ito ay makarating po sa Senado at ma-reconsider ng committee ni
Senator Gatchalian na reviewin ang panukalang pagpapababa ng excise tax sa sigarilyo. Dahil kung hindi, maaring lumala ang epidemya. Maaring pumalit sa shabu. Ito pong mga tinatawag na tuklaw. Maaring pumalit sa shabu yung tinatawag na K-Pods na ang laman ay ketamine o etomidate.